injuries treated. An overuse injury has a gradual onset because the damage starts small. The body can repair the injured tissue, but the conditions are inappropriate for recovery. The lack of adequate rest and nutrition worsens the injury. The dancer would feel pain in the end of the training and brush it aside as something natural. The pain that the dancer feels will worsen while training or performing. If the dancer does not rest, the pain would be constant even during rest. Ano nga ba yung mga injuries na nakukuha ng mga dancer? Andito na yung fractured or dislocation. Pwedeng ma-dislocate yung hips, balikat, or tuhod nila dahil sa sobrang pagsasayaw. Dahil sa kakulangan ng um, pahinga, yung small injuries na yun, pwede siyang lumala habang tumatagal. Kung hindi mo ito maaagapan kaagad. So, punta naman po tayo sa what are the sources of stress among dancers. So, dito, malalaman po natin kung ano nga ba yung mga nagkakos or sources of stress sa mga dancers. So, meron tayong 4 na sources of stress among dancers. First, body image. Pangalawa, technique. 3, performance. And 4, injury. So, first, body image. A dancer uses his body to visually create lines that the audience can appreciate from a distance. So, ang katawan is ng isang mananayaw ay isa sa mga pinakamahalagang instrumento sa kanilang performance. Dahil dito, marami sa kanila ang nakakaramdam ng pressure. Nagkakaroon sila ng pressure na magkaroon ng perpektong katawan o anyo na maganda tignan sa maraming manonood, lalo na sa malalaking pagtatanghal. Ang mga issue sa sa katawan ay maaaring magdulot ng mababang tiwala sa sarili, disorder eating habits, at kahit depression. So dahil gusto nilang maging perfect yung katawan nila pagdating sa pagsasayaw para maging maganda tignan, is ginagawa nila yung lahat para maging perfecto. Minsan, nasusobrahan sa pagkain, minsan din is kulang. So, second is technique. Dance is an art form that required years of practice to perfect. So, dito naman sa techniques, kailangan ng mahabang practice para maging perfect yung dance performance nyo. So, ang pagiging mahusay sa sayaw ay hindi madali. Kinakailangan ng taon-taon na masusing pagsasanay upang makuhang tamang teknik at mga estilo. Dahil dito, maraming mananayaw ang nakakaranas ng stress sa pagnanais na patuloy na mag-improve at makamit ang inaasam mula sa kanila ng mga guro or choreographer. O ng stress sa pagnanais na patuloy na mag-improve. Madalas nagiging sanhi ito ng burnout, lalo na kung hindi nabibigyan ng sapat na pahinga ang katawan. So, dahil sa mga gusto nilang maging perfect yung performance nila, syempre, practice sila ng practice. So, maaaring ma-injured yung katawan nila dahil kulang ito ng pahinga. Kailangan is maintain lang yung pagpa-practice. Performance. What is performance? Performance can refer to various aspects depending on the context in which is being discussed. Ang performance daw po ay aktual na pagpapakita ng kakayahan, sanayan o pagganap ng isang individual o grupo sa isang tiyak na gawain o larangan. Injury. Injury can refer to physical harm, damage, or trauma sustained by a person's body as a result of an accident, illness,
or external force. Injuries can range from minor cuts, bruises, and sprain to more severe condition. Ang injury ay isang pangkaraniwang pangyayari sa buhay na maaaring magdulot ng iba't ibang epekto depende sa kalubaan ng pinsala at kung paano ito naayos o naagapan. So, what is the proper management technique for acute injuries? First, acute injuries usually result in a full-blown inflammatory response because the extent of damage is widespread and severe. Ang acute na sugat ay tumutukoy sa bigla at malubhang pinsala na nangyayari dahil sa aksidente, trauma o biglaang pisikal na aktibidad. Karaniwan itong nagresulta sa kumpletong inflammatory response dahil malawak at malubha ang lawak ng pinsala. Ang inflammatory response ay isang natural na mekanismo ng depensa ng katawan na tumutulong upang protektahan ang nasugatang lugar mula sa karagdagang pinsala at magsimula sa proseso ng paghihilom. Second, the first principle can be used to help relieve pain and control inflammation. PRICE is an acronym for Protect, Press, Ice, Compress, and Elevate. First, protect. Kabilang dito ang pagprotekta sa apektadong lugar mula sa karagdagang pinsala. Halimbawa, kung mayroon kang talamak na pinsala sa bukong-bukong, maaaring kailanganin mong gumamit ng saklay upang maiwasan ang paglalagay ng timbang sa apektadong bukong-bukong. Second, rest. Ang rest ay mahalaga upang pahintulutan ang katawan na gumaling. Nangangahulugan ito ay pag-iwas sa mga aktibidad na nagdudulot ng sakit o kakulangan sa ginhawa sa apektadong lugar. Third, ice. Ang paglalagay ng ice sa apektadong bahagi ng maaaring makatulong na mabawasan ang pananakit at pamamaga. Ang ice ay dapat ilapat sa loob ng 20 minuto sa isang pagkakataon, ilang beses sa isang araw. Fourth, compress. Tama sa compression, ang paglalagay ng pressure sa apektadong bahagi upang makatulong na mabawasan ang pamamaga. Magagawa ito gamit ang isang compression bandage o manggas. Fifth, elevate. Ang pagtaas ng apektadong bahagi sa itaas ng antas ng puso ay maaari din makatulong na mabawasan ang pamamaga. Ito ay particular na mahalaga para sa mga pinsala sa lower extremity. Yun lamang po, thank you. The PRICE principle to soft tissue injuries that are not severe and the body can heal them on its own. Sabi nga dito, sa PRICE principle is mga pinsala or damage sa malalambot na tissue na hindi maluba at kayang pagaling ng mag-isa lamang. Example dito is yung strain. Strain is pagkapunit or sobrang pag-unat ng laman. And next is severe. Severe soft tissue injuries such as ruptured tendons will need surgical interventions before healing. Dito naman is yung mga malulubang pinsala sa malalambot na tissue. Example dito is yung pumutok na litid. And hindi na ito kayang pagalingin agad. Hindi tulad nung unang nasabi ko yung na-strain na mabilis ang gumaling. Dito ay kailangan na niya ng operasyon. And last, injuries to the bones and joints are more traumatic than soft tissue injuries. And dito sa last, bones and joints daw is mas traumatic than soft tissue injuries. Example dito is para kang na-injury or nabalian ng sobra. Thank you.